Kapag seafood gaya ng hipon, alimasag at tahong ang nakahain, certified na masarap. Nagpapatumpik-tumpik pa sa pagkain. Ang presyo kasi ng mga ito, abay, para ng ginto. Small in size, but heavy on the price. Kaya ang marami, tuwing may espesyal okasyon lang kung ito'y ulamin. Pero sa isang kalsada sa Caloocan, ang seafood na ginto ang presyo sa restaurant, abot kaya rito kaya araw-araw na inuulam. Ang buttered mixed seafood na ito, presyong pangmasa, pero di tinipid sa sarap. Budget meal po, pangmasa talaga yung presyo. Pag nagluto ka, mahal. Pero pag dito, makakain mo na siya ng 99 pesos. Nakakain na po ako sa ibang mga restaurant. Kung parehas lang. May pagka-juicy na matamis. Kung sa restaurant ay pumapalo sa 500 pesos and up ang isang bandehado ng buttered seafood, sa seafood stall na ito, 99 pesos lang. Pauso yan ang ka-wonder nating si Roger. Sa palaran din daw ang pagtatayo niya ng kanyang seafood sa kalsada business. Bali ma'am, isang araw, tinayo ko po yan. Napakaliit lang ng puhunan, utang pa po. Wala naman ako mang pansarili talagang pera. Kapos talaga ako nung inumpisahan ko po yan. Akalaan niyo sa loob lang ng 3 linggo, 3 pwesto na agad ang napatakbo ni Roger. Siya pa raw mismo ang gumagawa ng sarili niyang food stalls. Sa tingin ko po, baka po pumatok. Una man, masaya na ako kahit bumenta lang po ako ng 3,000, 4,000. Pangkain lang po namin. Nung unang araw ko po, naubos po. Second days po, mas lalong malaki po yung benta. Then, pangatlong araw ko, ma'am, bumenta na ako ng malaki. Kada araw, nakakaubos si Roger ng halos 50 kilo ng seafoods. Masarap po kasi talaga yung from the seasoning po, tapos yung servings din po, okay naman. Pag mamamalengke ko pa po yung mga bibilin yung ingredients, mas mapapamahal po. Dito, luto na, tapos malaki na rin po yung serving, kasya na po sa 3. Hindi naman daw siya nalulugi kahit ibenta niya ng mababa ang kanyang produkto. Mura lang din daw kasi niyang nahahango ang mga seafood. Bali ma'am, umahango po ako sa Malabon. Minsan po sa Peaceport. Dahil may sarili ng suki. Mas mura daw nabibili ni Roger ang mga rekado niyang laman dagat. Ito ma'am, alimasag po. 280 lang isang kilo niya ma'am. Etong hipon ma'am, 380 rin po. Tapos yung tahong ma'am, medyo konti na lang kasi meron pa naman ako sa bahay. 70 lang po isang kilo ng tahong. Dito po talaga baksakan ng mura sa bayan. Ang alimasag at tahong, ibubukod ng laga sa tanglad para pampaalis lansa. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, dagsa na ang mga suki ni Roger. Pero pwede na raw mag-advance order para hindi maubusan. Simple lang naman ang pagluluto ng mixed seafood ni Roger. Sa isang kawali, tutunawin muna ang mantikilya. Saka isusunod ang seafood. Ito ma'am, meron po siyang hipon, tahong, alimasag po, at saka po puset, at saka po nilalagyan ko ng mais. Wala pa halos 10 minuto, luto na ang mixed seafood. Pang mabilisang ulam pero hindi tinipid sa lasa, kaya sugod na sa kanilang kalsada. Pero kung inabutan na ng gutom sa kalye, pwede na rin mag-dine-in sa pwesto ni Roger. Sinisiguro lang daw ni Roger na di sagabal sa traffic ang kanyang seafood business. Hindi kagustuhan naman po ng Diyos ang masusunod, hindi lagi tayo nasa ilalim. Talagang iaangat niya po tayo. Katulad ko po ma'am, walang-wala ako, alam po yan. Laban lang po sa buhay. Pero I wonder, bakit nga ba patok sa bayan ni Juan ang mga pagkaing itinitinda sa kalsada? Bahagi ito na kung saan inilalapit sa mga mamamayan na hindi ganon nakaka-afford na bumili or kumain sa mga magagarang mga kainan. Dahil titignan natin sa totoo lang, kumain ka man ng hindi orihinal at orihinal, walang mababago sa pagkatao natin bilang mga Pilipino. Kundi ang dinudulot nito, yung kasiyahan sa atin na natikman natin ang pagkain na may ganitong klase ng pangalan na kinikilala. At kumbaga sa mga sikat na pagkain, bagamat hindi natin maituturing na sa mga sangkap nito ay original pa rin ang mga sangkap na ginagawa.